Ilan sa mga nakaraang videos natin mga brother, pinagkumpara-kumpara natin para sa inyo ang ilan sa mga top racing underbone motorcycles na meron tayo dito sa Pilipinas. Ngayon, we will be doing the same thing by comparing the Yamaha Sniper 155 at ang Suzuki Raider FI. Ako si Juan ng Motor ni Juan and welcome back sa channel natin. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, be sure to subscribe, hit that notification bell, and sundan nyo rin yung ibang mga social media pages natin like Facebook, Instagram at saka TikTok para lagi ka updated sa lahat ng mga motorcycle news, updates, and tips na meron tayo for you. And mga brother, kung interested ka for whatever helmet needs or gusto mo mag-business ng helmet, kontakin mo lang si Juan Motobox, iwan ko yung link sa baba para matulungan namin kayo. Balik tayo dito sa kumparo natin. Comparison between these two motorcycles. Siyempre, unahin natin yung looks. The new Sniper 155 already has its updated looks versus the previous versions. In person, kumbaga mas mukhang mabulto to. Smooth and suabe yung flow ng lines ng motor pero may kita mo pa rin yung angas niya. Nakadagdag din yung dating ng daytime running light na to along with the futuristic headlight. Simplistic lang yung decals nito pero nagustuhan ko yung combination ng black at saka yung colored part ng fairings niya which blends well with the overall design of the motorcycle. Pagdating naman sa Raider, mapapansin mo kagad yung headlight na to because it adds identity dun sa motor eh. Medyo naked type yung dating niya with some of the engine parts being visible. Yung body fairings, napaka-solid ng dating at meron din tong racing type decal sa dagdag aggressiveness pagdating sa looks. Overall, this motorcycle is very slim and aggressive. Kumbaga, isang tingin mo pa lang, you will have racing in mind. Pagdating sa looks mga brother, depende talaga yan kung anong choice mo. If you want that smooth flowing na forma, then you can go for the Sniper 155. Pero kung gusto mo talaga is that aggressiveness all throughout, then you can go for the Raider FI. Next na pag-uusapan natin is yung makina. Now, this is interesting. Siyempre mga brother, given the updates that the Yamaha Sniper 155 had for this current version, tingnan natin how this fares up sa Raider FI. The Sniper 155 now, it has a 155cc engine displacement to go along with single overhead cam, single cylinder, 6-speed manual, and take note, with VVA na rin to. Ano nga ba yung VVA? Ito yan. VVA, it actually allows your motorcycle to shift yung cam profile niya, especially when you are on lower RPMs, mas ramdam mo yung arangkada ng motor mo. And when you shift to higher RPMs naman, mas ramdam mo naman yung power ng motor mo. Nabanggit din natin dati na this engine has the same platform as the XSR 155, R15, and MT15. Given that update, this Sniper 155 can now produce 17.7 horsepower at 9,500 RPM and 14.4 Newton meters worth of torque at 8,000 RPM. Sa power delivery pa lang ng Sniper, nag-improve na talaga kasi 15 horsepower lang yung mga earlier versions na to eh. Itong Sniper na to, ramdam mo talaga yung hatak. Malakas yung initial launch na to, and if you have to speed up, given the upgraded horsepower, mas mabilis mo nang mapapangat yung speed mo. Torquey ika nga, malakas din yung hatak, tsaka swabe din yung arangkada. For the Raider, what we have is 147.33cc, single-cylinder, dual overhead cam naman to. Isa to sa mga pagkakaiba nila. Although, the Raider FI has one of the biggest bore pagdating sa underbone motorcycle that enables this motorcycle to produce more power. This motorcycle can produce 18.2 horsepower at 10,000 RPM and 13.8 Newton meters worth of torque at 8,500 RPM. Raider still holds the highest power output in its segment, tapos dagdag mo pa na lightweight yung pinaka-body niya. So, what you can expect from this motorcycle is really the power at saka lalong-lalo na yung speed delivery ng motor na to. Both bikes have very powerful engine in its class. Pero base sa paggamit ko sa dalawang motor na to, mas malakas ang arangkada at ang initial launch ni Sniper 155. Pero pagdating naman sa speeding up and really just getting to a higher speed, the quicker, then you can go for the Raider FI. We should also give credit and points sa Raider na talagang yung makina niya, this has long been tested na talagang maaasahan na kahit na ibirit mo yan, talagang magde-deliver at magde-deliver ng power yan.
punta naman tayo sa brakes mga brother. Actually, almost similar lang naman yung specs ng brakes sa itong dalawang to. Both motorcycle have front and rear single disc brakes. Makakalamang lang si Sniper dito if we are comparing the Sniper 155R version because it has the 245mm front disc brake with 2-pot caliper that adds dependability at saka stopping power. Pero kung standard ang usapan, si Sniper 155 mas sensitive yung kagat ng rear brake niya. So konting tapak lang, you will get the response kagad. So kumbaga, bago talaga magpreno, especially if you're coming from high speeds, kailangan mong timplahin yung pagpreno mo to avoid skidding. Si Raider naman, mas may allowance yung brake nito, I'm talking about the rear brake, hindi ganun ka-sensitive kapag tinapakan. Personally for me, mas gusto ko yung may allowance ng konti sa brakes ni Raider para you can play around with it without having to skid agad, especially when coming or when braking from high speeds. Pagdating naman sa tires ng suspension, si Sniper meron siyang 90/80/17 with telescopic fork sa harap, and sa likod naman meron siyang 120/70/17 with monoshock swing arm. Habang si Raider, take note, ito yung sukat niya, sa harap meron siyang 70/90/17, telescopic fork din yan. Sa likod naman, 80/90/17 with the rear monoshock. For the suspension, I would have to lean towards the Sniper 155 a little bit because of two things. Una, given my size and how I use the motorcycle, mas gusto ko kasing malapad na gulong. And mas malapad na gulong, mas dependable yan when it comes to uneven roads, yung mga sudden lubak, mas okay yan. And based on how I use the two motorcycles, medyo mas maganda ng konting-konti lang naman yung play ng suspension ni Sniper 155. Sa Raider kasi, it's really more on the stiffer side kasi pag humahataw ka, mas makakatulong yung hindi ka masyadong bouncy pagdating sa play ng suspension mo. Pagdating sa seat height, pag-usapan din natin ngayon yan kasi ang daming nagko-comment, ang daming nagtatanong din, brother, ito yung height ko, kaya ko po kaya yung motor na yan. The Sniper 155 has about 795mm worth of seat height, so medyo may kataasan to. Habang si Raider naman, 764mm lang to. Kumbaga, mas fit to sa mas nakararaming Pinoy in terms of height. Mas maraming makakaabot sa seat height ni Raider FI if we're going to base it, lalo na pagdating sa mga 5'4 pababa, mas kayang-kaya nyo imaneho yung Raider FI. But if you are an expert and if you can drive a motorcycle na mas mataas yung seat height kasi kaysa sa prescribed, then by all means mga brother. Again, this information sinishare lang natin sa inyo. Pagdating naman sa overall ergonomics or yung riding position ng motor, I would say the Sniper 155 gets the edge here. Bakit? Kasi in terms of long ride, upright kasing riding position natin sa Sniper 155 eh. So makakatulong ng malaki yun when it comes to lessening the stress pagdating dun sa riding position natin. Alam naman natin na ang riding position ng Raider, medyo aggressive yung stance niya. Nakayuko ka ng konti, and then medyo may pressure sa wrist mo dahil dun sa manibela niya. That's why pagdating sa long ride, you will feel a little bit of stress pagdating sa wrist at saka sa likod mo ng konti dahil nga sa position. But if it's just for city riding, city commute, short ride, hindi naman ganun katagal, hindi ka naman naabot ng 2 oras sa biyahe mo, then it wouldn't really matter. Pagdating naman sa features, si Sniper 155, meron na tong digital panel na you would have all those information. Okay din, very visible yung panel niyan. Ang problema lang natin dito, the motorcycle doesn't have any built-in na voltmeter at wala rin siyang kickstart. So, medyo tansya-tansya pagdating sa life ng baterya mo para to make sure na hindi ka maaalanganin or hindi mabibitin yung power ng battery mo. Si Raider FI naman, digital panel din siya, although I like the style tsaka yung kulay doon sa digital panel na to kasi it's orange yung backlight niya with all the information, all the basic information that you would also need. Although it doesn't have the voltmeter, meron ka namang kickstart, so at least swak na swak in case mabitin ka sa baterya, hindi ka ititirik ng motor mo, pwede mo pa rin gamitin yung kickstart. Hindi tayo nagsumatutag ng puntos mga brother kasi in reality, that is not how it works eh. Depende talaga yan kung paano yung mga functions and features ng motor, paano nga ba siya nagmamatch kung paano mo gagamitin yung motor mo at aling features at function ang mas mahalaga sa'yo. Pag nagmatch yung dalawa na yun, that's when you can say that you have a motorcycle that's perfect for you. Sana nakatulong tong video na to mga brother if in case itong dalawang motor na to ang ilan sa mga pinagpipilian mo. Marami pa tayong mga content sa susunod kaya dapat antabay kayo sa channel na to.
at again sa iba pang mga social media channels natin. Bago natin tapusin tong video, syempre shoutout muna tayo sa mga brother natin. Shoutout sa iyo, Jonas De La Cruz. Pinapa-shoutout ka ng iyong asawa na si Ira De La Cruz. Shoutout din kay Bulong Saluyot. Hello, Sir Johnny, hello daw sa iyo. Shoutout din kay Justdado Reloj, kay Rob, kay Ronnie Veloso, kay Noel Aguiluz na nasa Doha, Qatar ngayon. Ingat kayo dyan mga brother. Shoutout din kay Motorsiklo ni Pepe, kay Salvador Lacson, Food Trip Motovlog, Couple Riders, Rodrigo Rimando from Vegan. Ingat kayo dyan, brother. At saka kay Edeser Saet at sa lahat ng mga brother natin na patuloy na tumututok at sumusuporta sa Motor ni Juan. Maraming salamat po. Hanggang dito na po muna yung video natin. Kita-kits pa ulit tayo sa susunod na video. Salute and ingat pa rin po tayo.